Sa puntong ito, kasama po natin ang isa sa mga nasunugan, si Arlene Dula. Magandang hapon po sa inyo, Aling Arlene. Magandang hapon din. Opo, sa ngayon ho ba ay kumusta po yung inyong pamilya? Sa ngayon po, maayos naman po. Lahat naman po kami ligtas sa awa ng Diyos. Opo. At dito muna kayo sa Dito evacuation po kami center sa na evacuation court. Opo, sa covered court po. Opo, nung nangyari ho yung sunog, nasan ho ba kayo? Nasa bahay po kasalukuyan kaming kumakain eh. Tapos, Bigla na lang sumigaw yung pamangkin ko sa taas namin na, tita may sunog. Kaya yung pagkain namin, tinabi na lang namin yung mga anak ko, dire-diretso kami sa labas, pamangkin ko, kinuha ko na lang. masyado mabilis. Masyado mabilis kasi naglalaglagan na kasi eto yung sunog nagsimula, eto yung bahay namin, nauuna yung sunog sa amin kaya sa ilalim kami halos nagdaan lahat. At wala kayong naisalba kahit Wala ano po, kung ano po yung damit namin yun lang po, yung anak ko short lang. Opo. Kaya ang asawa ko ganun din. Oho, at gaano katagal na ho ba kayo nakatira dito sa area? Kami po nasa 30 years na po kami dyan eh. Kasi sa tagal na namin yan, ngayon lang yan nangyari na ang tagal-tagal na namin, ewan ko kung anong nangyari. Opo, talagang kumbaga dito na kayo lumaki din Opo, sa area dyan na na ito. po, dyan na nga ako nag-asawa, nag-anak eh. Opo, at yung barangay po o yung LGU ay nagpaabot na ho ba ng tulong? Opo, wala naman pong problema sa tulong, halos natutugon na naman po lahat. Talaga lang po siguro yung natural na sa evacuation, yun lang po ang higing problema. At kayo ho ba ay paano po, babalik kayo dun sa dati nyong kinatitirikan? Kung papayagan po kami, babalik po kami kung sana. Kasi wala naman kami, magsisimula kami sa panibago. Mahirap hindi naman agad-agad kung relocation hihingi namin, hindi naman agad-agad. Kaya kung papayagan po kami, sana kung makabalik kami ng Meralco, patayuin kami kasi hindi naman namin naangkinin yun. Alam namin sa kanila yun. Pero habang nagsisimula kami, sana matulungan kami na makapagpatayo pa kahit yung lang na pansimula lang. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Aling Arlene Dula, isa po sa mga nasunugan at laking pasalamat po niya dahil yung buong pamilya niya ay nakaligtas, pero sa kasamang palad nga po ay wala din silang naisalba kahit anong mga gamit at maasa din lamang sila sa mga naiabot na tulong ng ating mga kababayan. Sa punto ito kasama po natin si Fire Superintendent Crispo Diaz, ang nagsilbi pong ground commander dito sa area. Sir, at isa nga po kayo sa mga nasugatan pa o nasaktan dito sa pangyaring ito. Opo, una-una po talagang that time hindi natin maiwasan at kasama na namin sa aming expectation na minsan ganun ang mangyayari sa mga kabumbiruan. Kami ring mga officers na na-frontline sa management plan ng aming operation at ganon din lagi ang expectation namin, kakambal namin yan, mga pulling debris, wag lang yung maipit at ma-antimano ang aming buhay. So sa ganon, abang sa ganitong oras, patuloy kaming ganyaya sa ating mga kababayan na lagi tayong mag-iingat lalo sa ating mga electrical na bagay sa kasama sa hanap buhay natin yan ng mga gamit using the electricity. Apo, dito po sa pangyaring ito, pasensya na po, dito po sa pangyaring ito, ano po ang nakikita niyong dahilan ng sunog? May report na pa ba yung sinaing? Ano po? Yun po, at the second floor ng 4 na palapag ng ordinary materials na residential, as alleged may nagluluto or nasa kitchen area galing yung kanilang umpisa ng apoy or cause ng fire. So malamang iniisip namin baka failure ng kanilang gas tanks or napabayaan yung process ng pagluluto, or sa the other side baka may mga electrical na bagay na ginagamit nila at dahil sa sinasabi namin lagi, expected na yung mga ganong klaseng informal settlers na may mga misuse of electricity or abuse use of electricity. So without knowing whatever, overloading of electrical appliances at hindi na naisip nila yan na posibleng magkasunog. So sa mga ganong bagay, kapabayaan or carelessness na lang sa kanilang side. Yung angulo po ng arson o yung pananadya na sinunog po ito, ano po nakikita niyo doon? Actually, kasama yan laging tinitingnan natin at idadaan sa proseso. Nag-imbita, nag-anyayaya kami ng mga witnesses kung mayroon man na sapat na ebidensya or
testimony ng mga witnesses baka sakali ay arson, so yun na nga ay mahirap natin i-prove din yan minsan. Apo, sa ngayon ho ba, kumbaga masasabi na talagang totally ligtas na ho yung area at wala nang chance pa na may magbaga o sumiklab po ulit? Oo, actually ang area natin totally razed to the ground ang ating mga residential made up of light materials. So sa ganon, ang importante na walang casualty na sa mga sa barangay na mismong nang-involved, walang missing na nangyayari na siya ay na-trap o mga kabataan, mga anak nila sa about 415. Actually, may more than 600 families ang registered ng barangay na to. So as of today, may 415 families na nakapag-registered at sanhin ng hindi na maiwasan at maiwanan ang kanilang mga kagamitan at yung iba sabi ay hindi pa nakapag-registered as of today. Apo. So kahapon, pagdating doon sa ating kasamahan ng bombero na volunteer, nag-inform sa akin, kagatawag lang kay Secretary Sarmiento po na yung ating medyo nagka 50-50 siya kahapon. As of today, nakakausap naman. Apo. So nasa recovery situation na sa ICU at may magpapadala rin kami ng tulong doon sa family na Sa kasamahan po ninyo? sa kasamahan na doon sa volunteer. Sa akin po, okay lang po dahil naka-recover naman po din ako. Opo, yung pagpasok ko dito sa area para makaresponde, nahirapan ba yung tropa? Is a normal laging experience na yan. Sa ganun kadaming volume ng tao, normal yung ganung klaseng evacuation, ganung klaseng culture ng tao natin kahit wala nang ginagawa. Nasa area pa rin. So, in spite of the effort na ginawa ng ating mga barangay officials, ganon din ang kadami ang tao. Hindi natin maiwasan. Kumbaga yun yung isa sa mga nagpahirap yung marami. Mahirap talaga during sa arrival nating mga fire engine. Iniwasan natin magkaroon ng mga casualty by road accident. So, ingat-ingat lang ang ating mga drivers sa maniobra ng kanilang mga fire engines. Salamat po sa pagkakataon. Si Fire Superintendent Crispo Diaz, isa po sa mga nasugatan at nagsilbing ground commander dito po sa sunog sa Barangay Tatalon at umabot nga po sa may 400 mahigit na pamilya, 415 na pamilya na apektuhan dito sa naturang sunog. Kasama din po natin si Kagawad Ariel Rosales ng naturang barangay. Kagawad, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, yung pong mga kababayan natin dito, ano po, paano po ang mangyari sa kanila? Usually pag minsan may mga komunidad do kami napupunta na sinasagot na ng barangay o ng LG yung pagkain nila sa buong maghapon. Paano po ang sistema dito? Ganon din po, simula po kagabi, nakaantabay na po yung mga pinadala po ni Kapitan ng mga tao namin, mga staff, nakamonitor din po siya ngayon. Kaninang umaga din po, nagpaluto na rin po ng pagkain at saka nakapag-coordinate din po ang ating punong barangay Lobo sa ating City Council para makapagpadala po ng tulong yung ating Quezon City Government. Apo, yun hong budget para doon. Sa tingin nyo, hanggang kailan po yung kayang itagal ng budget niya para doon? Kadalasan naman po pagka yung sa karanasan po namin, inaabot po ito ng 1 linggo kaya naglalaan din po ng ang ating punong barangay Lobo ng kanyang tulong na sarili niya po bukod po doon sa pondo ng ating barangay. Apo, yung pong mga kababayan natin, papayagan pa ba sila ng barangay na makabalik sa kinatitirikan nila o i-relocate na po sila? Bali, gumawa na po ang ating punong barangay ng letter para doon po sa Meralco Line. Yun po yung unang ginawa niya. Tapos yung sa sinasabi niyo pong relocation, bali, yun po yung pag-uusapan para kung papaano po sila or doon po rin po sila. Depende po sa kagustuhan po ng ating mga residente. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Kagawad Ariel Rosales ng naturang barangay. Dito po sa Barangay Tatalon. Samantala